Humanda na ang residenteng si Mary Rose sa bahaging ito ng Balintawak at anya, noon pa man ay binabaha na talaga ang lugar ng kanyang munting tindahan. Kaya kapag umaabot na hanggang tuhod ang baha sa labas ng kanyang tindahan, apektado ang kanyang hanap buhay. Wala po talaga mga customer Walang makadaan, walang tao. Sa pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa EDSA Balintawak sa Quezon City ngayong araw, isang malaking detention basin ang nakikita ng DPWH bilang kritikal na solusyon na itatayo sa harap ng Andres Bonifacio Monument. Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiibsan yung baha dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin. Malaking bagay na po sa inyo kasi hindi na bagay. Lahat po ng tao makakadaan na. Wala po kasi talaga makadaan dyan pag mataas ng tubig. Inaasahang magagawa ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan sa susunod na taon sa oras din na maayos ang right-of-way sa lugar. Nagpapasalamat naman si Secretary Dizon kay North Luzon Expressway President Luis Reñon dahil magiging katuwang ng DPWH ang NLEX sa gagawing detention basin. Tuloy-tuloy na dredging operation, drainage system improvement at paglalagay ng detention basin. Yan ang tuloy-tuloy na ginagawa ng Department of Public Works and Highways para matiyak na mababawasan ang mga pagbaha, lalo na tuwing maulan. Binigyang diin din ni Secretary Dizon na bukod sa pagpapababa ng baha sa lugar, makatutulong din ang detention basin para magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init. Inutusan tayo ni PBBM na i-coordinate lahat ng mga detention basins na gagawin natin sa mga water concessionaires natin, yung Manila Water at Maynilad, para yung tubig na maiimbak natin, hindi naman masasayang at itatapon lang natin sa mga estero. Na kung pwede, papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. Imbis kasi na itatapon ng mga tubig na maiipon, kukuhanin ito ng mga water concessionaire, dadaan sa ilang treatment plants at masusuplayan ng malinis na tubig ang ilang komunidad. Tinitiyak naman ng kalihim na akma ang proyekto sa Drainage Master Plan ng Quezon City. Mas mahigpit din anya ngayon ang ahensya sa mga proyektong kailangan talaga ng mga komunidad, kaya mapapansin din ang mas kaunting proyekto ng ahensya para sa 2027. Wala na yung mga dating gawi sa budget. Napansin nyo naman, no? Talagang nanggaling yan sa baba, sa community. Kumpleto ang mga requirements dapat. Wala na yung project title lang tsaka cost. So hindi ngayon basta-basta na lang pipirma ang mga DE kasi may takot sila eh. Kasi nakapirma sila dyan. Pag yan may problema, papakita ko sa kanila yan. Papakita ko yan sa NBI o sa Ombudsman. Open and shut yan, makukulong to mga DE na to. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang mga programa at proyekto na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.